Bago tayo magumpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon dahil baka sa oras na pinapanood mo ito, may isang taong tahimik na nagtitiis, may isang taong hinuhusgahan dahil sa itsura at may isang taong mayaman pala pero pinipiling magpakumbaba para malaman kung sino ang tunay na marunong magmahal. Sa gitna ng maingay at mausok na terminal sa Batangas, may isang batang lalaki noon na laging nakaupo sa tabi ng tindahan ng kakanin. Ang pangalan niya ay Kael Viray. Habang ang ibang bata ay naglalaro sa malinis na kalsada, si Kael ay lumaki sa tunog ng bus na umaandar, sigaw ng mga dispatcher, kalansing ng barya sa kamay ng konduktor at amoy ng pawis ng mga pasaherong pauwi mula sa trabaho. Hindi siya ipinanganak na mayaman. Ang ama niyang si Mang Tasio Viray ay isang konduktor sa lumang bus company noon, habang ang ina niyang si Aling Senyora Viray ay nagtitinda ng suman, puto, kutsinta at mainit na kape sa gilid ng terminal. Maliit lang ang kita nila, pero hindi kailanman naramdaman ni Kael na mahirap sila sa pagmamahal. Kael, madalas sabihin ni Mang Tasio habang inaayos ang maliit na bag na lagayan ng tiket. Tandaan mo anak, ang tao hindi sinusukat sa damit. Minsan ang pinakamangming kamay, yun ang pinakamarangal dahil galing sa trabaho. Tahimik lang noon si Kael, pero tumatatak ang bawat salita ng ama niya. Nakikita niya kung paano yumuyuko si Mang Tasio sa matatandang pasahero, paano niya inaabot ang sukli kahit piso lang, at paano niya pinapaupo ang mga buntis kahit hindi naman siya pinapansin ng iba. Para kay Kael, bayani ang ama niya kahit walang medalya, walang kamera, at walang pumapalakpak. Si Aling Senyora naman ang nagturo sa kanya ng tiyaga. Tuwing madaling araw bago pa magliwanag ang paligid, nagigising na ito para magbalot ng kakanin. Minsan kapag wala pang bumibili, uupo ito sa tabi ni Kael at hahaplusin ang buhok ng anak. Anak, kapag yumaman ka balang araw, sabi nito minsan habang nakatingin sa mga bus na paalis, huwag mong kakalimutan ng mga taong nagpapagal sa ilalim ng araw kasi madalas sila ang hindi nakikita pero sila ang bumubuhay ng mundo. Lumipas ang mga taon, masipag nag-aral si Kael. Madalas siyang manghiram ng lumang libro sa public library. Minsan naman ay nakikisindi lang sa ilaw ng tindahan ng kapitbahay kapag napuputulan sila ng kuryente. Tinawanan siya ng ilang kaklase dahil amoy terminal daw ang damit niya. May mga batang anak mayaman na tinatawag siyang anak ng konduktor na parabang insulto iyon. Pero imbis na ikahiya, ipinagmalaki ni Kael ang ama niya. Oo, anak ako ng konduktor. Sagot niya minsan sa kaklase niyang nang aasar. At least ang tatay ko hindi nagnanakaw, nagpapakapagod siya para may maiuwi sa pamilya namin. Tahimik ang paligid noon, hindi siya ang nanalo sa suntukan o sigawan pero siya ang umuwing buo ang loob. Ngulit isang araw, biglang nagbago ang mundo ni Kael. May malakas na ulan noon, madulas ang kalsada at punuan ang biyahe. Ang bus na sinasakyan ni Mang Tasio ay naaksidente sa kurbadang daan. Ilang pasahero ang nasugatan, may ilang nailigtas si Mang Tasio bago tuluyang bumigay ang katawan nito. Nang dumating ang balita sa terminal, naupo si Aling Senyora sa simento, hawak ang basang bimpo na ginagamit niya sa pagtitinda. Hindi pwedeng si Tasio. Paulit-ulit nitong bulong. Si Kael, na 16 na taong gulang pa lang noon, ay hindi agad imiyak. Nakatayo lang siya sa harap ng lumang bus na ibinalik sa terminal. May basag na salamin at putik sa gilid. Tinitigan niya ang upuang madalas upuan ng ama niya habang naniningil ng pamasahe. Doon niya unang naintindihan na may mga taong umaalis ng walang paalam pero iniiwan nila ang pangarap na dapat ipagpatuloy. Mula noon, mas lalo siyang nagsumikap. Nagtrabaho siya pagkatapos ng klase. Naging tagabuhat siya ng kahon sa palengke. Nagtinda siya ng bottled water sa terminal. Naglinis siya ng bus kapag gabi. Kahit pagod, hindi siya tumigil sa pag-aaral. May mga gabing umiiyak si Aling Senyora habang minamasahe ang kamay ng anak. Anak, baka sobra na, bata ka pa. Ma, sagot ni Kael, pilit ngumiti kahit nangingitim ang ilalim ng mata. Hindi habang buhay ganito tayo. Balang araw, magkakaroon tayo ng bus company na hindi nang aapi ng driver at konduktor. Pangako ko yan sa bapa. Hindi iyon nangyari agad. Matagal, mabagal. Maraming beses siyang nadapa. Nagtatapos siya ng kolehiyo sa tulong ng scholarship at sideline. Pumasok siya sa transport business bilang maliit na operations assistant.
Tahimik niyang pinag-aralan ang galaw ng ruta, problema sa pasahero, gastos sa krudo, maintenance at kalagayan ng mga empleyado. Hindi siya tulad ng ibang manager na nasa opisina lang. Sumakay siya sa biyahe, kinausap niya ang mga driver, nakinig siya sa mga reklamo ng konduktor. Doon niya nakilala si Roldan Sase, isang tahimik pero matapat na driver na naging malapit sa kanya. Si Roldan ang tipo ng lalaking hindi maraming salita pero hindi umaalis sa responsibilidad. May anak kitang may hika, kaya halos doble kayo dito sa trabaho. Sir Kael. Sabi ni Roldan noong nagsisimula pa lang si Kael sa kumpanya, kung sakaling umasenso kayo, sana huwag niyo kaming kalimutan. Karamihan sa amo, kilala lang kami kapag may mali kami. Hindi iyon nakalimutan ni Kael. Pagkalipas ng maraming taon, mula sa maliit na partnership, lumaki ang negosyo niya. Itinatag niya ang Viray Transit Group, isang bus company na kilala sa maayos na pasahod, regular na training, insurance ng mga driver at konduktor, at scholarship para sa anak ng mga empleyado. Hindi siya perpektong tao, pero iba ang prinsipyo niya. Ang opisina niya man ay nasa mataas na building na sa Maynila, ang puso niya ay naiwan pa rin sa terminal kung saan siya unang natutong lumaban. Sa edad na 35, si Kael Viray ay isa ng respetadong CEO. Malinis man ang suot niyang coat, simple pa rin siyang kumain. Mas gusto niya ang kape sa terminal kaysa mamahaling espresso. Mas kilala niya ang pangalan ng ilang driver kaysa sa ilang investor. Kapag dumadaan siya sa garahe, bumabati siya sa mekaniko, guard, janitor, dispatcher at pati sa mga tindera sa labas. Magandang umaga, Manang Dory. Kumusta ang tuhod nyo? Bati niya minsan sa matandang nagtitinda ng banana Q. Ay, Sir Kael, ikaw talaga. CEO ka na, naaalala mo pa rin kami. Natutuwang sagot ng matanda. Paano ko kayo makakalimutan? Kayo ang dahilan kung bakit buhay ang terminal, sagot niya. Pero kahit gaano katatag si Kael sa negosyo, may bahagi ng buhay niya na tahimik niyang gustong ayusin, ang sariling pamilya. Matagal na siyang hinihikayat ni Aling Senyora na mag-asawa. Hindi habang buhay trabaho ang uuwian mo, anak, sabi ng ina niya isang gabi habang kumakain sila ng tinolang manok sa lumang bahay na hindi niya pinabago kahit mayaman na siya. Kailangan mo rin ng taong mag-aalaga sa puso mo. Doon pumasok sa buhay niya si Yasandra Fajardo. Maganda si Yasandra, makinis ang kutis, maayos magsalita at sanay humarap sa mga kamera. Anak siya ni Donato Fajardo, dating konsehal at negosyanteng may hawak na real estate projects, at Belinda Fajardo, isang socialite na lagi nasa charity gala at high society gatherings. Sa unang tingin, para siyang babaeng bagay na bagay sa Kael, edukada, elegante, may pangalan at marunong numiti sa publiko. Nagkakilala sila sa isang fundraising dinner para sa mga batang anak ng transport workers. Si Yasandra ang guest speaker noon. Nakasuot siya ng simpleng puting dress at nagsalita tungkol sa compassion, equality, at dignity of labor. Naniniwala ako, sabi ni Yasandra sa entinada habang nakangiti sa audience, na bawat manggagawa gaano man kaliit ng tingin ng lipunan sa trabaho nila ay may karapatang respetuhin. Tahimik na nakinig si Kael mula sa likod. Sa sandaling iyon, may humanga sa kanya. Akala niya, sa wakas nakatagpo siya ng babaeng nakakaintindi sa mundong pinanggalingan niya. Nagpalitan sila ng usapan pagkatapos ng event. Mahinahon si Yasandra, magaling pumili ng salita, at tila interesado sa advokasya ni Kael. Ang ganda ng ginawa mo sa foundation, sabi ni Yasandra. Bihira ang negosyanteng tulad mo. Hindi ako mabuting tao dahil may foundation ako. Ginagawa ko lang ang dapat matagal nang ginagawa ng mga taong may kakayahan. Gumiti si Yasandra. That's exactly why I admire you. Mabilis silang naging malapit. Madalas silang makita sa events, business dinners, at charity visits. Sa harap ni Kael, maalaga si Yasandra. Inaabutan niya ng tubig ang mga matatandang beneficiary, kinakausap ang mga bata, at nakikipagkamay sa mga empleyado. Unti-unti niyang naniwala na totoo ang kabaitan niya.
Makalipas ang 1 taon, nag-propose si Kael sa isang pribadong hapunan sa Tagaytay. Naroon si Aling Senyora, ang mga magulang ni Sandra at ilang malalapit na kaibigan. Nang isinuot ni Sandra ang singsing, nagpalakpakan ng lahat. "Promise me," bulong ni Kael, "na kahit gaano kalaki ang maging buhay natin, hindi natin mamaliliit ang mga taong nasa baba." Ngumiti si Sandra at humawak sa mukha niya. "I promise, Kael." Pero hindi lahat naniwala. Si Aling Senyora, kahit tahimik, may nararamdamang kakaiba. May mga sandaling nahuhuli niyang nag-iiba ang mukha kapag walang kamera. Minsan sa isang family lunch, aksidenteng natapon ng kasambahay na Manang Odelia ang kaunting tubig sa gilid ng mesa. Nakita ni Aling Senyora kung paano tumalim ang tingin ni Sandra. "Careful naman," malamig nitong sabi. "Hindi porket sanay kayo sa kalat, pati ibang bahay dadalhin nyo." Napatingin si Aling Senyora. Hindi narinig ni Kael kasi may kausap sa phone. Yumuko si Manang Odelia at paulit-ulit na humingi ng pasensya. "Pasensya na po, Ma'am Sandra." Gumiti si Sandra nang bumalik si Kael sa mesa. Parang walang nangyari. Hindi lang si Aling Senyora ang nakapansin. Si Miren Alonso, childhood friend ni Kael at legal consultant ng Viray Transit, ay matagal nang may duda. Lumaki rin siya malapit sa terminal at kilala niya si Kael mula pagkabata. Hindi siya kontra sa pagmamahal ni Kael, pero marunong siyang kumilatis ng tao. Isang hapon, nadatnan niya si Sandra sa lobby ng opisina. May guard na matandang lalaki, si Mang Elmo, na hindi agad nakapagbukas ng pinto dahil may inaasikasong delivery rider. Sumimangot si Sandra. "Anong klaseng building ito? Bakit ang bagal ng guard?" Reklamo niya. "Ma'am, pasensya na po," sabi ni Mang Elmo. "Pasensya ng pasensya, kaya nga kayo nasa ganyang trabaho kasi simpleng instruction hindi nyo magawa." Nasa likod lang si Miren at narinig niya iyon. Lunapit siya, diretsyong tingin. "Sandra, si Mang Elmo ang nagbabantay dito mula pa noong maliit ang opisina namin. Respetuhin mo naman." Agad nagbago ang mukha ni Sandra. "Miren, you misunderstood. I was just stressed." Pero hindi naniwala si Miren. Dumami pa ang mga ganitong maliliit na pangyayari. May isang beses na pinahiya ni Sandra si Roldan Sase sa isang gasoline station nang may tumalsik na putik sa gilid ng sapatos niya habang bumababa siya sa sasakyan. "Driver ka, hindi ka ba marunong tumingin sa paligid?" Matalim niyang sabi. "Pasensya na po ma'am, umulan po kasi at maputik," mahinang sagot ni Roldan. "Excuses, kaya hindi kayo umaangat." Hindi lumaban si Roldan. Iniisip niyang trabaho niya, ang anak niyang may gamot na kailangang bilhin at ang pamilyang umaasa sa kanya. Pero may isang batang gasoline boy na nakakita at ikinwento iyon sa dispatcher sa terminal, hanggang sa umabot ang bulong-bulungan kay Basti Kirante, ang Senior Operations Head ng Viray Transit. Si Basti Kirante ay hindi tsismoso, matanda na sa kumpanya, disiplinado, at laging may hawak na clipboard. Pero nang sunod-sunod na reklamo ang narinig niya tungkol kay Sandra, napilitan siyang sabihin kay Kael. "Sir, maingat na," sabi ni Basti isang o gabi. "May ilang empleyado pong natatakot kay Ma'am Sandra." Napatingin si Kael mula sa mga papeles. "Natatakot? Bakit?" Hindi agad sumagot si Basti. Alam niyang masilaw ang paksa. "May mga pagkakataon pong napagsasalitaan sila ng hindi maganda. Hindi ko po sinasabing totoo lahat, pero marami na po ang nagsasabi." Tahimik si Kael. Hindi siya agad naniwala, pero hindi rin niya binaliwala. Kilala niya ang mga empleyado niya. Hindi basta nagrereklamo ang mga iyon, lalo na kung alam nilang magiging asawa niya ang pinag-uusapan. Kinagabihan, kinausap niya ang ina niya. "Ma, may napapansin ka ba kay Sandra?" Tanong niya habang nasa veranda sila. Matagal na tumahimik si Aling Senyora. Tumingin ito sa kanya ng puno ng pag-aalala. "Anak, hindi ko gustong husgahan ang taong mahal mo. Pero may manataong mabait kapag kaharap ang hari, pero malupit kapag kaharap ang kakulong." Parang may mabigat na bagay na dumagan sa dibdib ni Kael. "Ang sa tingin mo, ganun siya?" "Hindi ko alam, pero bago mo siya pakasalan, siguraduhin mong kilala mo siya hindi lang sa sala, hindi lang sa entenada, hindi lang sa harap ng kamera. Kilalanin mo siya kapag kaharap niya ang taong akala niya ay walang kayang ipaglaban." Hindi nakatulog si Kael ng gabing iyon. Paulit-ulit sa isip niya ang sinabi ng ama. Ang tao hindi sinusukat sa damit. At kung totoo iyon, dapat makita niya kung paano tratuhin ni Sandra ang taong nakasuot ng maruming uniforme, pawisan, pagod, at walang pangalan sa lipunan.
Kinaumagahan, ipinatawag niya sina Miren, Roldan at Basti sa maliit na conference room sa lumang terminal, hindi sa opisina sa Maynila. Ayaw niyang maging formal ang usapan. May gagawin akong hindi niyo magugustuhan. Simula ni Kael. Napakunot nood si Miren. Kael, kapag ganyan ang opening mo, ibig sabihin delikado o katangahan. Bahagyang ngumiti si Kael, pero seryoso ang mata niya. Magpapanggap akong konduktor. Napatayo si Basti. Sir? Si Roldan naman ay napatingin sa kanya na parang hindi sigurado kung tama ang narinig. Itatalga niyo ako sa isang ordinaryong biyahe, hindi bilang CEO, hindi bilang may-ari, bilang trainee konduktor. Gusto kong makita kung paano tratuhin ni Sandra ang taong hindi niya alam na ako. Umiling si Miren. Hindi mo kailangan gawin yan. Pwede nating imbestigahan ng normal. Hindi sapat ang report, sagot ni Kael. Kailangan kong makita mismo. Papakasalan ko siya, Miren. Kung mali ang kutob ninyo, mabuti. Pero kung tama, napahinto siya. Bumigat ang boses niya. Mas mabuting masaktan ako ngayon kaysa masira ang buhay ng maraming tao dahil pinili kong magbulag-bulagan. Tahimik ang silid. Si Roldan ang unang nagsalita. Sir, sigurado po kayo? Hindi madali ang biyahe. Mainit, seksikan, minsan may pasaherong galit. At kung sakaling may mang-insulto sa inyo. Tumingin si Kael kay Roldan. Buong buhay niyo yang tinitiis. Isang araw lang sa akin, hindi ko pa ba kakayanin? Walang nakasagot. Sa huli, pumayag sila. Gagawa si Bastin ang packing trainee assignment sa pangalang Kaloy Reyes. Si Roldan ang magiging driver ng bus. Si Miren ang magbabantay sa legal side kung may hindi magandang mangyari. Walang makakaalam maliban sa apat sa kanila. Bago sila umalis, tumingin si Kael sa lumang larawan ni Mang Tasyo na nakasabit sa opisina ng terminal. Nakasuot doon ng ama niya ng kupas na uniforme, nakangiti habang may hawak na ticket puncher. Lumapit si Kael sa larawan at tahimik na bumulong. Pa, kung mali ako, sana mali nga ako. Pero kung kailangan kong masaktan para makita ang totoo, samahan mo ako. Sa labas, patuloy ang ingay ng terminal. May pasaherong nagmamadali, may batang umiiyak, may tindera ng kape na sumisigaw, may driver na nagche-check ng gulong ng mga bus. Ordinaryong araw iyon para sa lahat. Pero para kay Kael Viray, iyon ang simula ng pagsubok na maglalantad hindi lang sa tunay na ugali ni Isandra, kundi pati sa tanong na matagal nang nakatago sa puso niya. Ang babaeng balak niyang pakasalan ay kayang magmahal sa kanya kapag wala na ang pangalan, pera at kapangyarihan? O mahal lang siya nito dahil siya si Kael Viray, ang milyonaryong CEO? Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa parte ng kwentong ito, makikita natin na minsan ang tunay na ugali ng tao ay hindi lumalabas kapag nasa harap siya ng mga mayayaman, kundi kapag kaharap niya ang taong akala niya ay walang kayang lumaban. Kinabukasan matapos ang gabing halos hindi nakatulog si Kael Viray, mas maaga pa sa mga unang pasaherong dumating sa lumang terminal ng Viray Transit. Madilim pa ang langit, may manipis na hamog sa paligid, at ang iilang ilaw ng terminal ay kumikislap sa ibabaw ng basang semento. May mga driver na nagkakape sa gilid, may mga mekanikong sinusuri ang gulong ng mga bus, at may ilang tindera na inaayos pa lang ang paninda habang humihikab. Sa isang maliit na silid sa likod ng dispatch office, nakatayo si Kael sa harap ng lumang salamin. Wala na ang mamahaling relo sa pulso niya. Wala na ang plantsadong polo at coat na nakasanayan ng board members. Sa halip, nakasuot siya ng medyo kupas na asul na polo, maong na pantalon at lumang sapatos na hiniram pa sa stockroom. May cap siya na nakababa hanggang kilay at sa dibdib niya ay nakasabit ang ID na may pangalang Kaloy Reyes, Trainee Conductor. Saglit niyang tinitigan ang sarili. Hindi CEO ang nakikita niya sa salamin, hindi may-ari ng malaking bus company, hindi fiancé ni Isandra Fajardo. Ang nakikita niya ay isang ordinaryong manggagawa, isang lalaking pwedeng utusan, pagsungitan, murahin o baliwalain ng mga taong sanay tumingin lamang sa ranggo.
Pumasok si Miren Alonso sa silid, may hawak na maliit na folder. Napatigil ito nang makita si Kael. Kung hindi lang kita kilala mula pagkabata, baka hindi kita makilala. Sabi, pilit pinagaan ang tono kahit halata ang kaba sa mukha. Ngumiti ng bahagya si Kael. Mas mabuti, ibig sabihin, effective. Nilapag ni Miren ang folder sa mesa. Narito ang basic route details, Batangas to Alabang, then pabalik sa Central Terminal kung saan gaganapin ng charity event mamayang tanghali. May bus camera pero hindi ito ipapakita kay kanino maliban lang kung kailangan talaga. Naiintindihan mo? Tumanggo si Kael. Kael, dagdag ni Miren, lumambot ang boses. Hindi mo kailangang ipilit ito kung mabigat sa'yo. Pwede pa nating ihinto. Hindi agad sinagot si Kael. Sa labas, narinig niya ang sipol ng dispatcher at ang mahinang andar ng makina ng isang bus. Parang bumalik sa kanya ang alaala ng ama niyang si Mang Tasyo, hawak ang ticket puncher, pawisan pero nakangiti. Hindi ako natatakot mapahiya, mas natatakot akong magpakasal sa taong hindi pala kayang respetuhin ang mundong pinanggagalingan ko. Napabuntong hinga si Miren. Sana mali ang kutob namin. Sana nga, sagot Kael. Ilang sandali pa, dumating si Roldan Sase. Nakasuot ang uniforme ng driver, may hawak na checklist at halatang seryoso. Sa likod niya ay sumilip si Basti Quirante, dala ang dispatch sheet. Walang ibang nakakaalam ng tunay na pagkatao ni Kael maliban sa kanilang tatlo. Sir, panamula ni Roldan, pero agad siyang pinigilan ni Kael. Kaloy lang ngayong araw, mahinang paalala ni Kael. Napakamot si Roldan. Pasensya na po, Kaloy. Handa na ang bus, Unit 418, regular route. Punuan po siguro ngayon kasi Lunes at may ilang pasaherong papasok sa trabaho. Lumapit si Basti at inabot ang maliit na bag ng konduktor. May ticket booklet, ballpen, sukli at lumang pamasahe chart. Sir, Kaloy, ito ang gamit nyo. Kung may mangyari, may nakabantay kaming security sa dulo ng ruta, pero hindi sila kikilos hanggat hindi delikado. Kinuha ni Kael ang bag. Mabigat ito sa kamay niya, hindi dahil sa laman, kundi dahil sa alaala. Ganito rin ang bitbit ng ama niya noon. Ilang libong beses sigurong isinabit ni Mang Tasyo ang ganitong bag sa balikat habang humaharap sa iba't ibang klase ng pasahero. Bago lumabas, huminto si Kael sa pinto at tumingin kay Roldan. Kapag nahirapan ako, wag mo akong tulungan agad. Gusto kong maramdaman ang totoong sitwasyon. Napatingin si Roldan sa kanya. Opo, pero bilang driver, sisiguraduhin ko pa rin na ligtas kayo. Paglabas nila sa terminal, sinalubong sila ng mas malakas na ingay. May barker na sumisigaw ng ruta. May matandang pasaherong nagtatanong kung saan ang sakayan. May estudyanteng halos takbo na papasok sa bus. Pumuesto si Kael sa may pinto at sinubukang gawin ang trabaho ng isang konduktor. Alabang! Alabang! May bakante pa po. Dahan-dahan lang sa pagsakay. Sigaw niya, medyo alanganin sa una. Napangiti si Roldan mula sa driver's seat. Lakasan mo pa, Kaloj. Hindi ka maririnig ng mga nasa likod. Huminga ng malalim si Kael at inulit ng mas buo ang boses. Alabang po, diretsyong alabang, ingat sa pag-akyat. Isa-isa sumakay ang mga pasahero. Una si Lola Puring, maliit na matandang babae na may bitbit na 2 bayong na puno ng gulay at ilang supot ng kakanin. Nahihirapan itong umakyat dahil masakit ang tuhod. Dahan-dahan po, Nay, sabi ni Kael habang inaalalayan siya. Ay, salamat anak. Mabuti, magalang ka. Sana wag kang magbago kapag tumagal ka sa trabaho. Sabi ng matanda bago naupo sa bandang unahan. Sumunod na sumakay si Nico Talavera, isang payat na binatang may suot na kupas na uniform ng fast food chain at may backpack na halos punit na ang zipper. Kita sa mukha niya ang puyat. Student discount po, sabi ni Nico habang inabot ang ID. Tinanggap ni Kael ang bayad. Maaga pasok mo. Opo, duty muna tapos klase sa hapon. Kailangan may tuition pa.
Tumanggo si Kael. Sa simpleng usapan, nakita niya ang sarili niya noong kabataan. Pagod, pero lumalaban. Ilang minuto pa, sumakay si Jessa mabatid, buntis na babae na may maliit na bag sa balikat at hawak ang tiyan habang dahan-dahang umaakyat. Agad tumayo si Nico para ialok ang upuan. "Dito na po kayo, ate." "Naku, salamat iho." Hingal na sagot ni Jessa. "May check-up pa ako bago pumasok sa trabaho." Sumunod naman si Mang Uro, isang tahimik na construction worker na may lumang helmet at lunchbox na nakabalot sa plastic. Hindi ito palakibo, nagbayad lang, tumanggo, at naupo sa dulo. Habang umaandar ang bus, sinimulan ni Kael ang paniningil ng pamasahe. Sa bawat bayad po, ramdam niya ang hirap ng trabaho. Kailangan tandaan kung sino ang nagbayad, sino ang may sukli, sino ang bababa sa susunod, sino ang estudyante, sino ang senior citizen. Habang umaandar ang bus, kailangan niyang kumapit, umiwas sa biglang preno at makipag-usap ng maayos kahit may pasaherong iritable. May isang lalaking nagreklamo dahil kulang daw ang sukli. May isang pasaherong ayaw mag-abot ng bayad ng nasa likod. May batang umiiyak dahil nahihilo. Unti-unting pinagpawisan si Kael. Hindi ito katulad ng board meeting kung saan may aircon at bottled water. Dito, kailangan mong numiti kahit pagod ka, humingi ng pasensya kahit hindi ikaw ang may kasalanan, at magpakumbaba kahit minsan mali na ang paraan ng pakikitungo sa iyo. Nasa gitna na sila ng ruta nang biglang tumunog ang phone ni Roldan sa holder na lapit sa dashboard. Hindi niya sinagot, pero nakita ni Kael ang pangalan sa screen mula sa salamin. Basti. May sumunod na maikling message na lumipaw. "Sir, nasiraan daw ng sasakyan si Ma'am Yasandra malapit sa San Pascual. Posibleng sumakay sa Unit 418 papuntang terminal." Nanigas ang kamay ni Kael sa hawak na tiket. Hindi niya asahang mangyayari agad yun. Alam niyang posibleng dumaan si Yasandra sa terminal mamaya para sa charity event, pero hindi niya inaakalang sasakay siya sa mismong bus na minamaneho ni Roldan. Mula sa rearview mirror, sinalubong ng mata ni Roldan ang tinig ni Kael. Walang salita, pero pareho nilang naintindihan, nagsisimula na ang tunay na pagsubok. Ilang minuto pa, huminto ang bus sa tabi ng kalsada kung saan may nakaparadang puting luxury car na nakabukas ang hood. Sa gilid nito, nakatayo si Yasandra Fajardo, suot ang mamahaling cream blazer, mataas na takon at salaming pang-araw. Kasama niya si Brielle Montavon, ang kaibigan niyang mahilig mag-video ng kahit anong bagay para sa social media. Sa tabi nila ay isang driver na kinakalokot ang makina. "Ma'am, mukhang matatagalan pa ito," sabi ng driver. Sumangot si Yasandra. "Unbelievable! Today pa talaga. May event ako." Lumapit si Brielle sa gilid ng bus at sumilip. "Yes, ito na lang. Viray Transit naman to. At least connected sa fiancé mo." Kumunot ang noo ni Yasandra. "Public bus? Seriously?" "Girl, content. Charity girl rides ordinary bus. Ang cute kaya," natatawang sabi ni Brielle. Bumukas ang pinto ng bus. Tumayo si Kael sa may hagdan, nakayuko ng bahagya, pinipigilang mahalata ang muka. Bumilis ang tibok ng puso niya nang makita ng malapitan ang babaeng suot pa ang engagement ring na ibinigay niya. "Ma'am, dahan-dahan po sa pag-akyat," sabi ni Kael, binabaan ang tono ng boses. Hindi siya tinignan ng maayos ni Yasandra. Inangat lang nito ng kaunti ang salamin at sinipat ang loob ng bus. "Ang sikip," reklamo niya. "Wala bang mas malinis dito?" May ilang pasaherong napatingin. Si Lola Puring ay bahagyang napaayos ng upo. Si Jessa ay napayuko. Si Nico naman ay napakagatlabi. "Ma'am, ito lang po ang dumadaan ngayon sa ruta," mahinang sabi ni Roldan mula sa unahan. Napatingin si Yasandra kay Roldan. Hindi niya ito nakilala agad bilang driver na minsan na niyang napahiya sa gasoline station. O kung nakilala man niya, wala siyang pakialam. "Fine," sabi niya. "Brielle, bilisan mo. Ayokong madikit sa kung kani-kanino." Pumasok sila sa bus.
Habang naglalakad sa aisle, kitang-kita ang pagkainis ni Sandra. Iniiwas niya ang bag niya sa mga pasahero na parang madudumihan iyon sa simpleng pagdikit. Si Brielle naman ay nakangiti habang palihim na kinukunan ng video ang loob. Grabe, ang authentic, bulong ni Brielle. Parang dokumentary. Stop it, sabi ni Sandra, pero hindi dahil naaawa si Jess sa tao. Baka makita ni Kael, ayokong isipin niyang ginagamit ko sa content ang company niya. Naupo si Sandra sa upuang malapit sa unahan. Wala sanang bakante pero tumayo sang isang matandang lalaki para magbigay. Hindi man lang nagpasalamat si Sandra. Umupo lang siya at naglabas ng panyo para punasan ang gilid ng upuan. Lumapit si Kael para maningil ng pamasahe. Pinilit niyang maging kalmado. Bayad po, ma'am. Hindi tumingala si Sandra. How much? Sinabi ni Kael ang pamasahe. Inilabas ni Sandra ang pera mula sa mamahaling wallet at iniabot iyon gamit ang dalawang daliri na parang marumi ang taong tatanggap. Bilisan mo, boy. May event pa ako. Para sa isang segundo, parang tumigil ang mundo ni Kael. Narinig niya ang tawag na yon. Boy, hindi bilang biro, hindi bilang ordinaryong tawag, kundi bilang panlalait sa tingin niyang mababang uri ng tao. Tinanggap niya ang bayad. Opo, ma'am. Habang kinukuha niya ang sukli, biglang umandar ang bus at bahagyang napasubsob si Lola Puring. Hindi naman malakas, pero dahil masikip ang hawak niyang bayong, aksidenteng tumama ang gilid ng bayong sa sapatos ni Sandra. May kaunting putik mula sa gulay na dumampi sa mamahaling sapatos nito. Ay, pasensya na iha, mabilis na sabi ni Lola Puring. Hindi ko sinasadya, nadulas ang bayong ko. Dahan-dahang tumingin si Sandra sa sapatos niya. Tumaas ang kilay nito. Do you know how much this costs? Namula ang mukha ni Lola Puring. Pasensya na talaga, pupunasan ko. Yumuko ang matanda at kukunin sana ang panyo sa bulsa, pero agad nagtaas ng kamay si Sandra. Wag na, baka lalo pang lumala. Natahimik ang bus. Huminga ng manalim si Kael. Gusto niyang sumilita, pero pinigilan niya ang sarili. Kailangan niyang makita ang buong katotohanan. Kailangan niyang malaman kung hanggang saan ang taya ni Sandra. Nay, okay lang po, sabi ni Kael kay Lola Puring. Ako na po mamaya. Tumingin si Sandra kay Kael. Ikaw, make sure marunong kang maglinis, hindi yung basta punas lang. Napatigil si Nico sa kinakain niyang tinapay. Ma'am, matanda na po siya. Hindi naman sinasadya. Agad na lumingon si Brielle. Excuse me? Are you talking to her? Maayos lang po akong nagsasabi, kasi parang sobra naman po. Tumawa ng mahina si Sandra, malamig at mapanlaliit. This is exactly why I hate commuting. Everyone suddenly has an opinion. Natumungo si Jessa, halatang naiilang. Pero dahil masikip, napilitan siyang humawak sa sandalan malapit sa kinaupuan ni Sandra. Napansin ito ni Sandra at inilayo ang braso. Careful, baka matamaan mo ko, sabi niya. Pasensya na po, medyo nahihilo lang po ako. Tinignan ni Sandra ang tiyan nito. Then maybe you shouldn't be riding a crowded bus. Parang sinaksak sa dibdib si Jessa sa narinig. Kailangan ko po kasing pumasok. May check-up din po kasi ako. Not my problem, malamig na sagot ni Sandra. Mas lalong bumigat ang hangin sa loob ng bus. Si Mang Uro, na kanina pa'y tahimik, ay bahagyang napatingin. Si Roldan ay mahigpit ang hawak sa manibela. Alam ni Kael na pinipigil din nito ang sarili. Nang matapos maningil si Kael sa ibang pasahero, may biglang preno dahil may motorsiklong sumingit sa harap. Napaanad ng ilang pasahero. Si Mang Uro na may hawak na bayad ay hindi agad nakuha ang sukli. Babalik pa lang si Kael sa aisle nang iabot niya ang sukli nito. Boss, kulang yata ng 5. Mahinahong sabi ni Mang Uro, hindi galit, nagtatanong lang. Bago pa makasagot si Kael, sumingit si Sandra. Grabe, pati 5 piso pinag-aaksayahan ng oras? Napatingin si Mang Uro sa kanya. Ma'am, pinaghirapan ko rin po yun. Umirap si Brielle. It's just 5 pesos. Mahinahon pa rin si Mang Uro. Sa inyo po siguro maliit. Para sa amin, pamasahe rin pa uwi. Saglit na natahimik si Sandra,
pero hindi dahil natauhan siya. Sa halip, tila na insulto pa siya na may ordinaryong trabahador na sumagot sa kanya. Pinuksan niya ang maliit na purse, kumuha ng ilang barya, at bago pa mapigilan ng sinuman, inihagis niya iyon sa sahig ng bus. Nagkalat ang mga barya sa pagitan ng sapatos niya at ng maluming aisle. "Ayan," sabi niya, malinaw ang boses at punong-puno ng pangmamata. "Kung 5 piso lang pala ang dignidad nyo, pulutin nyo." Walang gumalaw. Ang ingay ng makina ng bus ang taning naririnig. Si Lola Puring ay napahawak sa dibdib. Si Jessa ay napaluha ng tahimik. Si Nico ay gustong tumayo pero hinawakan ni Mang Uro ang braso niya para pigilan siya. Si Brielle ay natigilan din pero imbes na mahiya, palihin pa rin itong hawak ang phone. At si Kael na fiancé ni Sandra Fajardo, ang lalaking nagbigay sa kanya ng sinsing, ang lalaking naniwalang may kabutihan sa puso niya, ay nakatayo sa gitna ng aisle, hawak ang ticket booklet, ramdam ang panginginig ng sariing daliri. Gusto niyang sabihin, "Ako ito, Sandra." Gusto niyang itanong, "Ganito ka ba talaga kapag wala ako?" Gusto niyang ipagtanggol ang mga taong nasaktan, pero sa isang mabigat na sandali, naisip niya ang ama niyang si Mang Tasyo. Kung buhay ito, ano ang gagawin nito? Hindi sigaw, hindi dahas, hindi pagmumura. Dahan-dahang yumuko si Kael. Isa-isa niyang pinulot ang mga bariyang inihagis ni Sandra. Hindi dahil tinanggap niya ang pang-aapi, hindi dahil wala siyang laban, kundi dahil ayaw niyang hayaang ang dignidad ni Mang Uro, ni Lola Puring, ni Jessa, ni Nico at ng lahat ng tahimik na manggagawa ay manatiling nakakalat sa sahig, parang basurang pwedeng apakan. Habang pinupulot niya ang huling barya, tumingin sandali si Kael kay Mang Uro at iniwat ang tamang sukli. "Pasensya na po sa abala," mahinahon niyang sabi. Hindi nakasagot si Mang Uro, pero sa mga mata nito, may nakita si Kael na sakit. Sakit ng taong sanay ng maliitin, kundi ibig sabihin ay hindi na nasasaktan. Umayo si Kael. Hindi niya tinignan si Sandra ng matagal dahil alam niyang kapag ginawa niya iyon, baka mabasag ang katahimikang pinipilit niyang hawakan. Ngunit sa loob niya, may isang bagay na tuluyang gumuho. Ang babaeng minsang niyang inakala na magiging katuwang niya sa buhay ay hindi lang pala nagkakamali, hindi lang pala nai-stress, hindi lang pala misunderstood. Sa sandaling iyon, nakita niya ang hubad na katotohanan. Mabait si Sandra sa entablado, nguit malupit sa aisle ng bus. Marunong siyang magsalita tungkol sa dignidad, ngulit kaya niyang ihagis ang barya sa taong pagod at naghahanap buhay. Sa unahan, nakita ni Roldan ang lahat mula sa salamin. Tahimik siyang nagmaneho pero namumula na ang mata niya. Hindi dahil sa galit lamang, kung hindi dahil alam niyang nasasaktan ang lalaking minsang nangakong hindi kakalimutan ang mga tulad nila. Makalipas ang ilang minuto, lumitaw na sa malayo ang central terminal ng Viray Transit. Naanro na ang ilang tarpaulin para sa charity event. May mga staff na naghahanda ng stage. May mga media van sa gilid. May mga empleyadong nakaabang. Dapat sana ay araw iyon ng pagbibigay ng tulong, ng parawan, ng ngiti at ng pagpapakita ng kabutihan. Pero para kay Kael, ang terminal na iyon ay magiging lugar hindi ng palabas na kabutihan, kung hindi ng pagbubunay ng katotohanan na matagal nang nagtatago sa likod ng mamahaling damit, magandang muka at matamis na pangako. Habang papalapit ang bus, mahigpit na hinawakan ni Kael ang ticket puncher sa palad niya. Hindi na niya alam kung paano niya haharapin si Sandra ng pagbaba nila. Pero isa lang ang malinaw, mula sa sandaling yumuko siya para pulutin ang baryang inihagis nito, hindi na magiging tulad ng dati ang pagmamahal niya. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa parting ito ng kwento, makikita natin na ang katotohanan, kahit gaano mo patakpan ng mamahaling damit, magandang ngiti at peking kabaitan, ay lalabas din sa tamang oras at sa harap ng mga taong minsan mong maliliit. Habang papalapit ang bus sa Central Terminal ng Viray Transit, ramdam ni Kael Viray ang bigat ng bawat segundo. Nakatayo siya malapit sa pinto. Hawak pa rin ang ticket puncher na kanina pang tila bumabaon sa palad niya. Hindi na niya nararamdaman ang init sa loob ng bus.
Hindi na rin halos naririnig ang mahinang bulbulong ng mga pasahero. Ang tanging malinaw sa isip niya ay ang imahe ni Yasandra Fajardo na naghahagis ng barya sa sahig at sinasabing, kung 5 piso lang pala ang dignidad nyo, pulutin nyo. Paulit-ulit iyon sa dibdib niya. Ang babaeng pinangakuan niyang kasal, ang babaeng ipinakilala niya sa ina niya, ang babaeng akala niya ay magiging katuwang niya sa pagtataguyod ng mga manggagawang tulad ng ama niyang si Mang Tasyo, ay siya palang kayang tapakan ang pagkatao ng mga taong walang ginawa kundi mabuhay ng marangal. Sa unahan, tahimik na nagmamaneho si Roldan Sase, pero mula sa rear view mirror, kita ni Kael ang namumulang mata nito. Hindi nagsasalita si Roldan, pero malinaw ang hinanakit sa mukha niya, hindi para sa sarili niya lamang, kundi para sa lahat ng driver, konduktor, tindera, janitor, guard at construction worker na paulit-ulit nang nasasaktan ng mga taong katulad ni Isandra. Sa kabilang upuan, si Lola Puring ay yakap-yakap ang bayong parang may kinatatakutan pa ring mangyari. Si Jessa Mabatid naman ay nakahawak sa tiyan, tahimik na nagpapahid ng luha gamit ang likod ng kamay. Si Nico Talavera naman ay nakatingin sa sahig, galit na galit, ngunit pilit nagpapapigil. Si Mang Uro, ang construction worker na pinagmulan ng sukli, ay hindi na nagsalita mula nang pulutin ni Kael ang mga barya. Ang mukha niya ay hindi galit, mas masakit pa roon. Para siyang taong sanay ng masaktan, kaya hindi na marunong magreklamo. Samantala, si Isandra ay tila walang nangyari. Nakaupo siya sa unahan, nakataas ang baba, hawak ang cellphone at paminsan-minsang pinupunasan ang sapatos na natapakan ng bayong ni Lola Puring. Si Brielle Montavon naman ay nag-i-scroll sa phone, may bahagyang ngiti na parang nakakuha ng kakaibang eksena para sa social media. Grabe, Is, pabulong na sabi ni Brielle, you really have to calm down minsan, baka may nag-video. Umirap si Isandra. Let them, hindi naman ako ang mali. Some people need to learn boundaries. Nang marinig iyon ni Kael, halos mapapikit siya. Hanggang sa huli, wala man lang bakas ng pagsisisi. Lumiko ang bus papasok sa terminal. Unti-unting bumagal ang takbo nito. Sa labas, kitang-kita ang malaking tarpaulin na may nakasulat, Viray Transit Group Charity Day para sa pamilya ng ating mga driver at konduktor. May mga upuang nakalinya, may stage sa gitna, may ilang batang anak ng empleyado na nakasuot ng puting damit, may mesa ng medical assistance, scholarship forms at food packs. Naroon din ng ilang reporters, mga board members ng kumpanya at mga bisitang inimbitahan ng pamilyang Fajardo. Si Donato Fajardo ay nakatayo sa gilid ng stage, nakasuot ng barong at may pilit na ngiti habang kinakausap ang ilang negosyante. Si Belinda Fajardo naman ay abala sa pag-aayos ng pearl necklace habang inuutusan ng staff. Dapat maayos ang anggulo ng kamera mamaya, sabi ni Belinda sa isang event coordinator. Ayokong magmukhang ordinaryong feeding program ito. This is an image building event. Naroon din si Miren Alonso, nakatayo malapit sa operations table. May hawak siyang folder at phone pero ang tingin niya ay nasa paparating na bus. Sa tabi niya si Basti Quirante, seryosong nakatingin din. Alam nilang iyon ang bus ni Roldan. Alam din nilang kasama roon si Kael bilang Kaloy Reyes. Paghinto ng bus, agad na bumukas ang pinto. Bago bumaba ang mga pasahero, tumayo si Isandra na parang siya ang pangunahing bisita na dapat daanan ng lahat. Finally, inis niyang sabi, I smell like diesel already. Tumayo si Brielle at inayos ang buhok. Smile ka paglabas, may kameras. Nagmadaling bumaba si Isandra pero napahinto siya nang makitang may ilang kamera sa terminal. Agad nagbago ang mukha niya. Ang iritasyon sa mata ay napalitan ng mahining ngiti. Ang talinim na tindig ay naging elegante. Sa isang iglap, nawala ang babaeng ng api sa loob ng bus at bumalik ang babaeng mahusay humarap sa publiko. Hi! Bati niya sa ilang staff. Kunwari ay magaan ang loob. Sorry, nasiraan kasi kami ng car kaya we had to take the bus. It was an experience. Lumapit si Belinda, bahagyang nagulat.
Isandra, bakit ka bumaba sa bus? Nasaan ang sasakyan mo? Mom, later na. Mahinang sagot si Isandra habang nakangiti pa rin sa paligid. Just make sure nobody makes a big deal out of it. Bumaba rin si Brielle, ngunit halata sa mukha nito ang kaba. Binalikan niya ang phone niya at sinubukan nitong tignan kung may na-record siyang hindi dapat ma-upload. Sumunod na bumaba ang mga pasahero. Si Lola Puring ay inalalayan ni Kael mula sa pinto. Hindi pa rin siya nakikilala ni Isandra dahil nananatiling nakababa ang cap nito. Si Jessa ay dahan-dahang bumaba, sinabayan ni Nico na inalalayan siya. Si Mang Uro ay huling bumaba, tahimik pero mabigat ang tingin. Napansin ni Isandra ang mga pasaherong nakatitig sa kanya. Naramdaman niyang may mali, ngunit imbes na matauhan, nauna ang takot niya sa kahihiyan. What? Mataray niyang sabi sa kanila, ngunit mahina lamang para hindi marinig ng kameras. Hindi sumagot si Lola Puring. Pero hindi na rin siya yumuko. Lumapit si Donato Fajardo kay Isandra. Nakangiti pa rin sa harap ng mga tao, ngunit pabulong na matalim ang boses. Anong nangyari? Bakit parang may tensyon? Nothing, Dad, sagot ni Isandra. May mga pasahero lang nabastos sa bus, especially that conductor. Itinuro niya si Kael na nooy nakatayo pa rin sa tabi ng bus. Hawak ang maliit na bag ng konduktor. Napalingon ng ilang tao. Si Kael ay nanatiling tahimik. Lumakas ang loob ni Isandra nang makitang nasa harap siya ng mga magulang, staff at bisita. Sanay siyang paniwalaan kapag siya ang unang nagsalita. Sanay siyang iligtas ng pangalan ng pamilya niya. Kaya bago pa makapagsalita ang sinuman, tinaasan niya ang boses. I want that conductor removed, sabi niya sa malinaw na tono. He was rude inside the bus and these passengers were making me uncomfortable. This is supposed to be a charity event, not a place for untrained employees. Natahimik ang terminal. Ang ilang staff ay nagkatinginan. Si Basti ay bahagyang napakuyom ng kamao, pero pinigilan siya ni Miren sa pamamagitan ng paghawak sa braso nito. Lumapit si Belinda, halatang nainis. Anong klaseng training ba ang ginagawa ninyo rito? Bisita ang anak ko, fiancé ng CEO ninyo. Tapos ganyan ang treatment? Si Roldan, nakakababa lang mula sa driver's seat, ay napatingin kay Kael. Alam niyang kaya na nitong magsalita, pero tahimik pa rin ito. Bago pa lumala ang sigawan, ay isang mahinang ngulit malinaw na tinig ang narinig. Hindi totoo yan. Lumingon ang lahat. Si Lola Puring ang nagsalita. Nanginginig ang kamay niya sa hawak na bayong, pero matatag ang mga mata. Anong sinabi mo? Tanong ni Belinda. Matalim ang tingin. Humakbang ng kaunti si Lola Puring. Hindi po bastos ang konduktor. Siya pa nga po ang tumulong sa akin. Ang anak niyo po ang namahiya sa amin sa loob ng bus. Naggulat ang mga tao. May ilang reporter na agad nagtaas ng kamera. Si Isandra ay nanlaki ang mata. Excuse me? Sabi niya. You're seriously accusing me? Sumunod na nagsalita si Nico. Hindi na niya mapigilan. Totoo po ang sinabi ni Lola. Tinawag niyo pong boy ang konduktor. Pinahiya niyo si Lola lalang dahil natamaan ang sapatos niyo. Sinabihan niyo rin si Ate Jessa na hindi dapat sumakay ng bus dahil buntis siya. Napahawak si Jessa sa tiyan. Ayaw sana niyang magsalita, pero nang nakita niya si Nico na tumindig sa kanila, nagkaroon din siya ng lakas ng loob. Ma'am, hinahanon ngunit nanginginig ang boses ni Jessa. Hindi ko po kayo inaaway, pero nasaktan po ako. Wala naman po akong ginawang masama. Kailangan ko lang pong pumunta sa check-up at pumasok sa trabaho. Namula ang mukha ni Isandra, hindi sa hiya, kundi sa galit. This is ridiculous. Dad, do something. Agad na humakbang si Donato, ang boses ay puno ng otoridad. Tama na ito. Hindi niyo pwedeng bastusin ang anak ko sa event na ito. Alam ba ninyo kung sino ang kausap ninyo? Doon naman nagsalita si Mang Oro. Mababa ang boses, pero ramdam ang bigat. Alam po namin, kaya siguro akala niya, pwede niya kaming tapakan. Napatigil si Donato. Nagpatuloy si Mang Oro. Hiningi lang ako ng tamang sukli. Hindi ako nang hihingi ng limos.
Pero hinagis niya ang barya sa sahig at sinabing pulutin namin kung iyon lang ang halaga ng dignidad namin. May ilang napasinghap. May isang babaeng staff na napahawak sa bibig. Si Belinda ay napatingin kay Isandra na parang gustong malaman kung totoo. Ngulit imbes na umamin, tumawa ng pilit si Isandra. Wow, ang galing niyong gumawa ng kwento. Maybe you all planned this. Maybe someone told you to embarrass me. Doon na humakbang si Miren. Careful, Isandra. Malamig nitong sinabi. May witnesses at kung kailangan, may recording din sa bus. Napalingon si Isandra kay Miren. You're taking their side? Sabi ni Isandra. I'm taking the side of what happened, sagot ni Miren. Hindi pa man nakakapagsalita si Isandra, lumapit si Brielle, namumutla. What? Inis na sagot ni Isandra. Nanginginig ang kamay ni Brielle habang hawak ang cellphone niya. I think part of the video uploaded sa story ko. Auto-sync. Hindi ko napansin. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Isandra. What do you mean uploaded? Hindi sumugot si Brielle, ngunit sapat na ang mukha nito para maintindihan ng lahat na may ebidensya. Mabilis na nagbulbulang ang mga tao. May ilang staff na tumingin sa kani-kanilang phone. Sa loob ng ilang segundo, may isa nang nakapanood ng maikling clip. Hindi buo pero sapat na para marinig ang boses ni Isandra at makita ang mga baryang nagkalat sa sahig. Grabe! Si Ma'am Isandra ba yan? Siya nga. Lumapit si Belinda kay Brielle at pilit inagaw ang phone. Delete it, now. Umatras si Brielle. Tita, hindi ko na alam kung saan na-share. May nakakita na. Galit na hinarap ni Donato ang mga pasahero. Kung sino man ang magpapakalat nito, kakasuhan ko. Sisiguraduhin kong wala kayong mapapala sa paninira sa pamilya ko. Donato, putol ni Miren, matigas ang boses. Paninindak sa witnesses ang ginagawa mo. Gusto mo bang idagdag ko rin yan sa report? Report? Singal ni Donato. Sino ka ba para pagsabihan ako? Miren Alonzo, legal counsel ng Viray Transit Group. At sa ngayon, mas mabuti sigurong manahimik kayo bago lumala ang ginagawa ninyong pagtatakip. Tumindi ang tensyon sa terminal. Ang charity event na dapat sana ay puno ng palakpakan ay naging tahimik na hukuman. Ang stage na may bulaklak at tarpaulin ay parang naging paalala ng pagkukunwari. Sa likod ng salitang charity, may babaeng hindi pala marunong rumespeto sa taong pinaglilingkuran ng programang iyon. Si Isandra, dahil hindi na alam kung paano tatakasan ng sitwasyon, muling itinuro si Kael. Why is everyone listening to them? That conductor started this. Siya ang dapat kausapin ninyo. Siya ang bastos. Siya ang hindi marunong lumugar. Dahan-dahang napalingon ng lahat kay Kael. Nakatayo siya sa tabi ng bus. Tahimik pa rin. Ilang sandali siyang hindi gumalaw. Tinignan niya muna si Lola Puring na nanginginig pa rin ngunit hindi na yumuyuko. Tinignan niya si Jessa, si Nico, si Mang Uro, si Roldan at ang mga empleyado ng terminal na tila naghihintay kung ano ang gagawin niya. Pagkatapos, dahan-dahan niyang tinanggal ang cap sa ulo. May ilang segundo ng katahimikan. Unang manlaki ang mata ni Belinda. Sumunod si Donato. Si Brielle naman ay napaatras. Si Isandra naman ay tila nawalan ng kulay ang muka. Hindi siya agad nakapagsalita. Nakatingin siya sa lalaking kanina lang ay tinawag niyang boy, sa lalaking pinagbintangan niyang bastos, sa lalaking yumuko para pulutin ang baryang inihagis niya sa sahig. Kael? Halos pabulong niyang sabi. Hindi sumugot agad si Kael. Inalis niya ang trainee ID sa dibdib niya at hawak yun sa kamay. Pagkatapos, humakbang siya palapit sa gitna ng terminal, hindi bilang konduktor, kundi bilang taong nasaktan. Pero ang boses niya nang magsalita ay hindi galit, hindi pasigaw. Mas nakakatakot yun dahil kalmado. Kanina sa bus, nakita ko ang isang bagay na matagal nang sinasabi ng mga tao sa paligid ko pero ayaw kong paniwalaan. Lumunok si Isandra. Kael, please let me explain. Tumingin siya rito. Ano ang ipapaliwanag mo, Isandra? Napagod ka? Na na-stress ka? Na hindi mo sinadya?
Ilang beses mo bang kailangang maliitin ang tao bago mo aminin na hindi iyon aksidente kundi ugali? Napaiyak si Sandra pero hindi pa malinaw kung dahil sa pagsisisi o takot sa kahihiyan. Hindi ko alam na ikaw yun. Mas lalong tumahimik ang paligid. Kael's jaw tightened. Iyon nga ang problema. Kailangan mo pa bang malaman na ikaw yun para maging tao ang trato mo sa kanya? Walang nakapagsalita. Tinignan ni Kael ang mga pasaherong nasaktan. Kay Lola Puring, kay Jessa, kay Nico, kay Mang Uro at sa lahat ng nakasakay sa bus na iyon, humihingi ako ng tawad. Hindi dahil ako ang gumawa ng pang-aapi, kundi dahil ang babaeng ipinakilala ko sa inyo na magiging bahagi ng pamilyang ito ay hindi pala marunong gumalang sa inyo. Napaiyak si Lola Puring. Sir Kael, hindi niyo po kasalanan. May bahagi pa rin akong pagkukulang, Nay, dahil hindi ko agad pinakinggan ang mga sinyales. Lumapit si Sandra, nanginginig. Kael, mahal kita. Please, wag dito. Wag sa harap ng lahat. Tinignan ni Kael ang singsing sa daliri nito. Ang singsing na minsan niyang ibinigay na may buong pag-asa. Ang singsing na dapat simbolo ng pagtitiwala. Ngunit ngayon, tila paalala na muntik na niyang itali ang buhay niya sa taong hindi nauunawaan ng mundong bumuo sa kanya. Ang pagmamahal, sabi ni Kael, hindi lang ipinapakita sa taong may kaya kang pakinabangan. Nakikita yun sa paraan mong pakikitungo sa taong akala mo ay walang maibibigay sa iyo. Umiyak si Sandra. Magbabago ako. Dapat, pero hindi dahil gusto mong iligtas ang kasal. Magbago ka dahil kailangan mong maintindihan ang sakit na ibinigay mo sa ibang tao. Lumapit si Donato, nanginginig. Kael, pag-usapan natin ito ng pribado. Hindi kailangang sirain ang dalawang pamilya dahil sa isang maliit na insidente. Doon unang tumalim ang tingin ni Kael. Maliit na insidente? Para sa inyo siguro maliit dahil hindi kayo ang pinulot ang baryang inihagi sa sahig. Hindi kayo ang napahiya. Hindi kayo ang tinawag na walang halaga. Napaatras si Donato. Dahan-dahang lumapit si Kael kay Sandra. Hindi niya hinawakan ang kamay nito. Hindi niya hiniling na ibalik ang singsing sa harap ng maraming tao para lalo itong ipahiya. Sa halip, inilabas niya mula sa bulsa ang maliit na velvet box na dapat sana ay gagamitin nila sa ceremonial engagement photo sa event na iyon. Binuksan niya ito, ipinatong sa mesa sa tabi ng stage at tumingin kay Sandra. Hindi ko kayang pakasalan ang babaeng kailangang magpanggap na mabait kapag may kamera, pero malupit kapag ordinaryong tao ang kaharap. Sabi niya, tinatapos ko na ang engagement natin. Parang huminto ang lahat. Napahawak si Belinda sa dibdib. Si Brielle ay napaupo sa gilid ng stage. Si Donato ay nanigas, galit, ngunit walang magawa. Si Sandra ay napatingin kay Kael na tila hindi makapaniwala na isang araw, sa isang bus ride, sa ilang bariyang inihagis niya, nawala lahat ng inaakala niyang hawak niya. Kael, basag ang boses niya. Ngunit umatras na si Kael, hindi para takasan siya, kundi para panindigan ang desisyon niya. Pagkatapos ay humarap siya kay Basti. Ituloy ang charity event, pero alisin ang kahit anong pangalan ng Fajardo family sa programa. Ang araw na ito ay para sa pamilya ng mga driver at konduktor, hindi para sa pagpapabango ng pangalan ng kahit sino. Opo sir, sagot ni Basti, matatag ang boses. Tumingin naman si Kael kay Roldan. Pakisamahan si Lola Puring sa medical booth. Si Jessa ipasuri agad sa volunteer doctor. Si Nico, pakiusap, dalhin sa scholarship desk. At si Mang Uro, napahinto siya at tumingin sa construction worker. Kung papayag kayo, gusto kong makausap kayo mamaya tungkol sa trabaho sa maintenance division. Hindi agad nakasagot si Mang Uro. Parang hindi siya sanay na tawagin ng may respeto. Sa huli, tumanggo siya. Namumuo ang luha sa mata. Salamat po sir. Si Sandra ay naiwan sa gitna ng terminal. Nakatayo sa harap ng mga taong dati niyang minamaliit. Wala na ang dating taas ng baba niya. Wala na ang kontrol niya sa paligid. Sa unang pagkakataon, hindi sapat ang ganda, apelyido, pera, at luha para iligtas siya sa sariling ginawa. Habang nagsisimulang muling ayusin ng staff ang programa, lumapit si Aling Senyora Viray mula sa gilid. Kanina pala siya naroon.
tahimik na nanunood. Hindi niya sinugod si Yasandra. Hindi rin niya pinuri agad ang anak. Lumapit lamang siya kay Kael at hinawakan ng kamay nito kanina pang may bakas ng panginginig. "Masakit anak?" Mahinang niyang tanong. Tumingin si Kael sa ina. Sa unang pagkakataon mulang nakababa siya ng bus, bumigay ang mukha niya. "Opo ma, masakit." Hinaplos ni Aling Senyora ang kamay niya. "Mas mabuti nang masaktan ka sa katotohanan kaysa mabuhay ka sa kasinungalingan." Sa malayo, nagsimulang umandar muli ang isang bus palabas ng terminal. Umingay ang paligid, nagpatuloy ang trabaho, nagpatuloy ang buhay. Pero sa gitna ng lahat, may isang katotohanang hindi na maibabalik sa dati. Ang pangyayaring nagsimula sa isang simpleng biyahe ay tuluyang naglantad sa tunay na mukha ni Yasandra. At kay Kael, ito ang simula ng pinakamabigat ngunit pinakamahalagang desisyon sa buhay niya. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa parte ng kwentong ito, makikita natin na minsan ang pinakamabigat na parusa sa isang taong mapagmataas ay hindi ang sigawan siya ng mundo, kundi ang bigla niyang makita sa salamin ang tunay niyang mukha at mapagtantang siya mismo ang dahilan kung bakit siya nawalan ng lahat. Matapos ang pagbubunlag sa Central Terminal ng V-Ray Transit, hindi agad natapos ang bigat ng nangyari. Akala ni Yasandra Fajardo kapag nakaalis siya sa lugar na iyon, maiiwan din sa terminal ang kahihiyan, ang mga tingin ng tao at ang boses ni Kael Viray na kalmado ngulit parang hatol nang sabihin niyang tinatapos na niya ang engagement nila. Pero mali siya, dahil ang pangyayaring iyon kahit gusto niyang ibaon sa katahimikan ay unti-unting kumalat parang apoy sa tuyong damo. Pagpasok ni Yasandra sa sasakyan ng pamilya nila, nanginginig ang kamay niya. Hindi niya alam kung galit ba, natatakot o nasasaktan. Si Belinda Fajardo ay nasa tabi niya, paulit-ulit na tumatawag sa kung sino-sinong event coordinator, PR handler at kakilala sa media. Si Donato Fajardo naman ay nasa harap, nakaupo sa passenger seat, mahigpit ang hawak sa cellphone habang galit na galit at may kausap. "Hindi pwedeng lumabas yan," mayring nang sabi ni Donato sa kausap niya. "Bayaran mo kung sino ang kailangang bayaran, ipa-take down mo ang video, sabihin mong edited, sabihin mong paninira, gawin mo lahat." Sa likod, nakatitig lang si Isandra sa singsing sa daliri niya. Ang singsing na kanina ay simbolo ng kapangyarihan, tagumpay at magandang kinabukasan, ngayon ay parang mabigat na tanikalang nakakabit sa kamay niya. Hindi ito kinuha ni Kael sa harap ng lahat. Hindi siya pinilit na hubarin iyon, pero mas masakit iyon. Para bang sinasabi nitong hindi singsing ang kailangang ibalik niya, kundi pagkataong matagal na niyang nawala. "Isandra!" singhal ni Belinda nang mapansing tulala ang anak. "Makinig ka, kapag may nagtanong sa'yo, iisa lang ang sasabihin mo, na pagod ka, na naprovoke ka, na hindi ipinakita ang buong context. Naintindihan mo?" Hindi sumagot si Isandra. "Isandra!" ulit ni Belinda. Dahan-dahang tumingin ang dalaga sa ina. "Narinig mo ba sinabi niya, ma'am?" "Sino? Si Kael?" iritadong tanong ni Belinda. "Nasaktan lang ang ego nun, lilipas din. Lalambot din yan kapag inayos natin ang statement." "Hindi." Mahina ngunit basag ang boses ni Isandra. "Sinabi niya, kailangan ko pa bang malaman na siya iyon para maging tao ang trato ko sa kanya?" Sandaling tumahimik si Belinda pero imbes na maantig, mas pinili nitong magtaas ng kilay. "Dramatic words. Ganyan talaga ang mga lalaking galing sa hirap, masyadong sentimental." Doon unang may kumirot na kakaiba sa dibdib ni Isandra. Nung una akala niya galit iyon kay Kael, pero habang tinitignan niya ang ina, unti-unti niyang naramdaman na may bahagi sa kanya na pagod na ring marinig ang ganitong klaseng salita. Galing sa parehong bibig na nagturo sa kanya na huwag makihalo sa ordinaryong tao, na ang kasambahay ay dapat nasa kusina lang, na ang driver ay hindi dapat tinitignan sa mata ng matagal, at na ang mahirap ay kailangan lang tulungan kapag may kamera. Pagdating nila sa mansyon ng Fajardo, sinalubong sila ni Manang Odelia, ang matagal ng kasambahay ng pamilya. Hawak nito ang baso ng tubig at halatang nag-aalala. "Ma'am Isandra,
Tubig po. Maingat nitong sabi. Bago pa makalapit ang matanda, inagaw ni Belinda ang baso at inilapag ng madiin sa mesa. Hindi ngayon, Odelia. Huwag kang istorbo. Napayuko si Manang Odelia. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi nakaligtas kay Isandra ang bahagyang panginginig ng kamay nito. Bigla niyang naalala ang mga araw na pinagsasabihan niya ito dahil lang sa maling tiklop ng damit, o dahil hindi sapat ang lamig ng tubig, o dahil nalit ng ilang minuto ang pagdala ng kape. Dati, normal lang iyon sa kanya. Ngayon, tila may maliliit na karayom na tumutusok sa konsensya niya. Pumasok si Isandra sa kwarto at isinara ang pinto. Doon, sa harap ng malaking salamin, tinitigan niya ang sarili. Wala na ang perpektong ngiti. Wala na ang socialite glow. Namumugto ang mata niya, gulo ang buhok, at bakas sa mukha ang takot na mawalan ng lahat. Pero higit sa lahat, nakita niya ang tanong na matagal na niyang tinatakasan. Sino ba talaga siya kapag walang nanonood? Hindi pa man lumalalim ang gabi, nagsimula ng lumabasan ang mga post online. Una ay maikling clip mula sa story ni Brielle na hindi agad na-delete. Kita roon ang mga baryang nagkalat sa sahig ng bus, ang boses ni Isandra na malamig, at ang isang konduktor na yumuyuko para pulutin ang mga iyon. Wala pang nakakaalam sa video na si Kael ang konduktor, pero sapat na iyon para kumalat ang galit ng mga tao. Anak mayaman na naman na nangangaapi. Charity event pero ganyan trato sa ordinaryong pasahero? Dignidad ng tao, tinapon na parang barya. Kinabukasan, mas lumala ang sitwasyon. May ilang pasaherong nagpost ng sariling kwento. Hindi man sila lahat nagpakilala, tugma-tugma ang detalye. May nagsabi tungkol kay Lola Puring, may nagbanggit kay Jessa, ang buntis na sales lady. May nagkwento kay Mang Uro at sa sukling 5 piso. May isang staff naman sa terminal ang pasikretong nagsabing ang konduktor na pinahiya ni Isandra ay hindi basta konduktor, kundi mismong si Kael Viray na nag-undercover. Pagsapit ng tanghali, laman na ng online news ang pangyayari. Hindi man naglabas ang Viray Transit ng buong CCTV footage, sapat na ang maikling official statement ni Miren Alonzo bilang legal counsel. May mga testigo, internal incident report at bus security recording na kasalukuyang nire-review. Naninindigan ang Viray Transit Group sa dignidad ng lahat ng pasahero at manggagawa. Walang binanggit na pangalan sa statement pero alam ng lahat kung sino ang tinutukoy. Sa mansyon ng Fajardo, parang gumuho ang dating marangyang katahimikan. Sunod-sunod ang tawag sa telepono. May sponsors na umatras sa charity partnerships. May kaibigan na hindi na sumasagot kay Belinda. May business partner si Donato na nagpadala ng mensaheng pansamantalang muna nilang ihihinto ang negosasyon. Kahit ang ilang kamag-anak na dati laging nasa party ng pamilya ay bigla naging tahimik. Galit na galit si Donato. Sa study room, binato niya sa mesa ang folder ng kontrata. Dahil sa isang bus ride masisira ang lahat? Sigaw niya. Hindi ako papayag. Hindi tayo luluhod sa Viray. Nakaupo si Isandra sa kabilang dulo ng silid. Hindi siya nakapag-ayos ng maayos. Wala siyang make-up at nakatali lang ng magulo ang buhok. Si Belinda naman ay nakatayo malapit sa bintana, hawak ang phone, inis na inis. Dapat magsalita ka sa press, sabi ni Belinda. Umiyak ka. Sabihin mong napahiya ka rin. Sabihin mong may anxiety ka. Sabihin mong na-trigger ka. People love redemption stories. Napatingin si Isandra sa ina. Redemption? Hindi pa nga ako humihingi ng tawad. Hindi mo kailangan humingi ng tawad ng direkta. Magmumukha kang guilty, sagot ni Belinda. Ang kailangan natin ay sympathy. Napatawa ng mahina si Isandra, pero walang saya iyon. So kahit ngayon, image pa rin? Image ang nagliligtas sa pamilya, mariing sabi ni Donato. Doon na pumasok si Malang Odelia na may dalang tsaa. Hindi nito balak makisali, pero nang narinig ang usapan, napahinto ito. Napansin siya ni Donato at agad na nagtaas ng boses.
Anong tinitingin-tingin mo riyan? Lumabas ka. Yumuko si Manang Odelia. Pasensya na po. Ngunit bago ito makalabas, biglang nagsalita si Isandra. Manang Odelia? Napahinto ang matanda. Opo, ma'am? Matagal na tinitigan ni Isandra ang babaeng halos mula pagkabata pa ay nagsilbi sa kanila. Ang babaeng naghanda ng pagkain niya noong bata pa siya. Nagbantay sa kanya kapag may sakit siya. Nagtahi ng punit na palda niya noong high school at tahimik na umiyak nang murahin niya noon dahil sa natapong sabaw sa mesa. Masama ba akong tao? Tanong ni Isandra. Napatigil si Belinda. Isandra, what kind of question is that? Hindi pinansin ni Isandra ang ina. Nakatingin siya kay Manang Odelia. Kinabahan ng matanda. Ma'am, hindi po ko ang dapat. Sabihin mo ang totoo. Kahit ngayon lang. Matagal na katahimikan ang namuo. Si Manang Odelia ay tila lumulunok ng takot. Sa huli, marahan nitong ibinaba ang tray sa mesa. Hindi ko po alam kung masama kayong tao, ma'am. Sabi nito, maingat ngulit tapat. Pero marami po kayong nagawang masakit. Hindi lang sa akin, sa driver, sa guard, sa mga waitress, sa mga taong hindi makasagot dahil kailangan nila ng trabaho. Napatitig si Isandra. Bata pa po kayo, naririnig ko na ang laging bilin sa inyo na dapat mataas ang tingin ninyo sa sarili, na hindi kayo dapat bumaba sa antas ng iba. Pero ma'am, matagal na po kayong may sariling isip. Hindi na lahat kasalanan ng nagturo sa inyo. May pinili rin po kayo. Parang may bumagsak na mabigat na bato sa dibdib ni Isandra. Hindi siya sinigawan ni Manang Odelia, hindi siya murahan, pero ang bawat salitang binitawan nito ay mas matalim pa sa insulto. Lumabas ka na, utos ni Donato, halatang napahiya. Tumanggo si Manang Odelia at tahimik na lumabas. Naiwan si Isandra na hindi makapagsalita. Sa unang pagkakataon, wala siyang maid na masisisi, walang pasaherong matatawag na bastos, walang driver na pwedeng pagalitan, walang kamera na pwedeng nangitian. Siya na lang at ang katotohanang matagal niyang kinakasan. Kinagabihan, hindi siya natulog. Binasa niya ang ilang komento sa online, kahit masakit. May galit, may panlalait, may sobra din, pero may isang post na tumama sa kanya ng husto. Galing iyon kay Nico Talavera, ang working student sa bus. Hindi nito binanggit ang buong pangalan niya, pero malinaw ang tinutukoy. Hindi ko kailangan ng limos. Kailangan ko lang mabuhay sa mundong hindi kami pinararamdamang basura dahil lang nagko-commute kami. Matagal na tinitigan ni Isandra ang linyang iyon. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, nasa lumang bahay si Kael kasama si Aling Senyora. Hindi siya pumasok sa opisina ng araw na iyon, hindi dahil tumatakbo siya sa responsibilidad, kung hindi dahil kailangan niyang ayusin ang loob niya bago humarap sa mas malaking kaguluhan. Nakaupo siya sa hapag, hawak ang tasa ng kape, ngunit hindi nito iniinom. Iniisip mo pa rin siya, sabi ni Aling Senyora. Hindi tumanggi si Kael. Minahal ko siya, ma. Alam ko. Ang hirap tanggapin na baka minahal ko lang yung version niya na ipinakita niya sa akin. Umupo si Aling Senyora sa tapat niya. Anak, hindi maling magmahal, pero maling magbulag-bulagan kapag ang pagmamahal mo ay nakakasakit na ng ibang tao. Napayuko si Kael. Hindi ko alam kung tama bang sa harap ng lahat ko tinapos. Hindi ikaw ang nagdala ng kahihiyan doon. Ang ginawa mo lang, hindi mo na tinakpan. Habang sinusubukan ni Kael na maghilom, nagsisimula namang gumawa ng maruming plano si Donato Fajardo. Hindi niya matanggap na isang lalaking dating anak ng konduktor ang makapadpapabagsak sa pamilyang Fajardo. Para sa kanya, hindi issue ang ugali ni Isandra. Ang issue ay nawalan sila ng kontrol.
Kinabukasan, ipinatawag niya si Attorney Severino Malyari, isang abogado na kilala sa paggamit ng butas sa batas, pananakot at pagbili ng testimonya. Sa madilim na opisina ni Donato, inilatag niya ang plano. Gusto kong palabasin na sinadya ni Kael ng lahat para ipahiya ang anak ko. Sabi ni Donato, entrapment, emotional manipulation, abuse of power, kahit ano, kailangan nating baliktarin ang kwento. Sumandal si Attorney Malyari sa upuan. Kailangan natin ng affidavit mula kay Isandra. Dapat sabihin niyang pinrovoke siya ng konduktor na hindi niya alam na nire-record siya at ginamit ni Kael para sa publicity. Gawin mo, sagot ni Donato. Kahit kailangan nating maghanap ng testigong magsasabing baspos talaga ang konduktor, may pera tayo para riyan, malamig na sabi ni Attorney Malyari. Hindi nila alam, nasa labas ng bahagyang bukas na pinto si Isandra. Narinig niya ang lahat. Dati, baka pumayag siya. Dati baka inisip niyang tama lang ang magsinungaling basta mailigtas ang pangalan nila. Dati baka wala siyang pakialam kung masira ang mga ordinaryong pasahero na nagsabi lang ng totoo. Pero ngayon, habang naririnig niya ang plano ng ama, bumalik sa isip niya ang mukha ni Mang Uro nang pinulot ni Kael ang barya. Ang mukha ni Jessa habang pinapahid ang luha. Ang boses ni Manang Odelia na nagsabing, may pinili rin po kayo. Pumasok siya sa silid. Napalingon si Donato. Good, tamang-tama. Kailangan mong pirmahan ng statement. Nilapag ni Attorney Malyari ang papel sa mesa. May nakahanda ng salaysay. Nakasulat doon na si Isandra ay biktima ng planong paninira, na agresibo raw ang ilang pasahero, na hindi makataong ang ginawa ni Kael na pagpapanggap. Kinuha ni Isandra ang papel. Binasa niya ang unang talata. Habang binabasa, mas lalong bumigat ang pakiramdam niya. Parang bawat salita ay dagdag na putik sa kasalanang pilit na niyang hinaharap. Pirmahan mo, utos ni Donato. Tumingin si Isandra sa ama. Hindi. Nanigas ang mukha ni Donato. Ano? Hindi ako pipirma. Tumayo si Belinda sa sofa. Isandra, huwag kang mag-inarte. Ito ang magliligtas sa atin. Hindi, sagot ni Isandra. Nanginginig ang boses ngulit malinaw. Ito ang lalo pang magpapababa sa atin. Lumapit si Donato. Nagbabaga ang mata. Dahil sa kahinaan mo, mawawala ang kumpanya natin. Mawawala ang respeto sa pamilya natin. Respeto? Napailing si Isandra. Wala na tayong respeto, Dad. Takot lang pala ang nakukuha natin sa tao. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Isandra. Napatili si Belinda. Natigilan si Attorney Malyari. Si Isandra naman ay napahawak sa pisngi, hindi makapaniwala. Pero hindi siya umiyak. Sa halip, tumingin siya sa ama niya na parang ngayon lang niya ito tunay na nakita. Kung kailangan kong magsinungaling para maging Fajardo, ayoko na. Tinalikuran niya ang ama. Kinuha ang kopya ng draft statement at ang ilang papel na nasa mesa, mga email printout, pangalan ng posibleng bayarang testigo at notes ni Attorney Malyari. Hindi siya napigilan dahil lahat ay natutala sa ginawa niya. Diretso siyang umalis ng bahay. Wala siyang driver, wala siyang bodyguard. Hindi niya kinuha ang mamahaling sasakyan. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, sumakay siya ng taxi ng mag-isa hawak ang envelope na parang ito ang unang totoong desisyong ginawa niya na hindi para sa image, hindi para sa pera, at hindi para sa pangalan. Pagdating niya sa opisina ng Viray Transit, hapon na, tahimik ang lobby nang pumasok siya. Nakatingin sa kanya ang guard, si Mang Elmo, ang minsang nainsulto niya. Huminto siya sa harap nito. Mang Elmo, mahina niyang sabi, nanigas ang matanda. Ma'am? Lumunok si Isandra. Pasensya na po sa mga nasabi ko noon. Hindi ko po inaasahang patawarin niyo ako ngayon. Gusto ko lang pong sabihin. Hindi alam ni Mang Elmo ang isasagot. Sa huli, tumanda lang ito ng marahan. Sige po ma'am. Umakyat si Isandra sa legal office at hinanap si Miren. Nang nakita siya ni Miren, agad itong tumayo, seryoso at maingat. Bakit ka nandito? Inagot si Isandra ang envelope. May plano ang tatay ko. Gusto niyang baliktarin ng kwento. May abogado siyang gumagawa ng false affidavit. Nandyan ang kopya. Hindi agad kinuha ni Miren ang envelope.
Tinitigan niya muna si Isandra, sinusuri kung may bitag. Bakit mo ito ibinibigay sa amin? Doon tuluyang napaiyak si Isandra. Hindi malakas, hindi pang kamera. Tahimik lang, parang pagod na siya. Kasi pagod na akong maging katulad nila. At pagod na akong sisihin ang lahat maliban sa sarili ko. Binuksan ni Miren ang envelope at mabilis niyang binasa ang laman. Bumigat ang mukha niya. Alam mo bang pwedeng gamitin ito laban sa pamilya mo? Oo. At alam mo ring na hindi ibig sabihin na patatawarin ka agad ni Kael? Tumanggot si Isandra. Hindi ko hinihingi na balikan niya ako. Hindi ko ring hinihinging iligtas ninyo ako sa galit ng tao. Gusto ko lang, sa unang pagkakataon, may gawa akong tama. Ilang sandaling tahimik si Miren. Pagkatapos, kinuha niya ang phone at tinawagan si Kael. Hindi nagtagal, dumating si Kael sa legal office. Simple lang ang suot niya, halatang pagod, ngunit kalmado. Nang magharap sila, walang yumakap, walang biglang patawad, walang eksenang parang bumalik lang ang lahat sa dati. Tanging katahimikan lang na puno ng sugat. Kael? Sabi ni Sandra, hindi ako nandito para magmakaawa na ituloy mo ang kasal. Alam kong hindi ko deserve yun. Nanatiling tahimik si Kael. Ibinigay ko kay Miren ang ebidensya ng plano ni Dad. At napahinto siya. Nanginginig ang labi. Humihingi ako ng tawad. Hindi lang sa'yo. Sa kanila. Sa lahat ng taong minaliit ko. Alam kong huli na. Alam kong hindi sapat. Matagal siyang tinitigan ni Kael. Kitang-kita sa mga mata nito ang sakit, pero wala nang galit na sumasabog. Mas mabigat ang lungkot. Sandra, sabi niya sa mababang boses. Ang paghihingi ng tawad ay hindi dapat ginagamit para bumalik sa dating buhay. Dapat simula iyon ng buhay na handa kang baguhin. Tumango siya. Ano ang kailangan kong gawin? Hindi agad sumagot si Kael. Tumingin siya kay Miren. Pagkatapos ay bumalik kay Sandra. Kung tunay kang magsisisi, hindi sa press conference magsisimula, hindi sa scripted apology, hindi sa video na may magandang lighting. Sa trabaho, sa pakikinig, sa pagtulong kahit walang pumapalakpak. Napaluha si Sandra. Gagawin ko. Hindi ito madali, dagdag ni Kael. Maraming hindi maniniwala sa'yo. Maraming magagalit. At wala akong pangakong babalik pa ako. Alam ko, sagot niya. Kung gusto mong magsimula, sabi ni Kael, may foundation kami para sa pamilya ng drivers at conductors. Hindi ka magiging mukha ng programa. Hindi ka magbibigay ng speech. Hindi ka uupo sa VIP chair. Magsisimula ka sa likod. Forms, pila, food packs, medical assistance. Makikinig ka sa mga taong minsan mong tinignan ng mababa. Napayuko si Sandra. Sa dating buhay niya, insulto iyon. Ngayon, tila ito ang unang pagkakataong may daang bukas para patunayan niyang may natitira pa siyang mabuting bahagi. Sige, mahina niyang sabi. Tatanggapin ko. Sa gabing iyon, habang papalubog ang araw sa likod ng gusali ng Viray Transit, walang masayang pagtatapos, walang yakapan, walang kasiguraduhan. Pero may unang hakbang, maliit, mahirap at puno ng sakit. Si Kael ay lumabas ng opisina na may sugat pa rin sa puso, ngunit may kaunting gaan dahil pinili niyang hindi maghingati. Si Miren ay nagsimulang ayusin ang ebidensya laban sa maruming plano ni Donato. At si Sandra, na minsang hinagis ang barya sa sahig para ipahiya ang mahirap, ay umuwing walang kasiguraduhan kung may matitira pa sa pangalan niya. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na pangalan ang iniisip niya. Iniisip niya kung paano pulutin, isa-isa, ang mga piraso ng pagkataong matagal na niyang itinapon. Bago tayo magpatuloy sa huling parte ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa pagtatapos ng kwentong ito, makikita natin na ang tunay na pagbabago ay hindi nasusukat sa isang paghingi ng tawad, kundi sa araw-araw na pagpili ng tama,
Kahit wala nang pumapalakpak, kahit wala nang kamera, at kahit hindi na bumalik ang lahat ng nawala sa'yo. Kinabukasan matapos ibigay ni Yasandra Fajardo kay Miren Alonso ang ebidensya ng maruming plano ng sariling ama, hindi agad naging magaan ang buhay niya. Hindi rin biglang bumait ang mundo sa kanya. Ang totoo, mas naging mabigat pa nga ang bawat araw. Dahil ngayon, hindi na siya pwedeng magtago sa likod ng pangalan ng Fajardo. Hindi na niya pwedeng sisihin ang pagod, ang pressure, ang maling pagpapalaki sa kanya, o ang mga taong nasa paligid niya. Sa unang pagkakataon, kailangan niyang harapin ang sarili niyang ginawa at tanggapin ang pagsisisi ay hindi salita lamang. Trabaho ito, pagkukumbaba at paulit-ulit na pagpayo kahit alam mong marami pa ring hindi naniniwala. Maagang dumating si Yasandra Fajardo sa Central Terminal ng Viray Transit sa unang araw niyang volunteer staff ng Taso Viray Drivers Welfare Foundation. Wala siyang mamahaling blazer, wala ang mataas na takon, wala ang makapal na make-up, nakasimpleng puting blusa, maong na pantalon at rubber shoes. Nakapusod ang buhok niya at may nakasabit na ordinaryong ID sa leeg. Yasandra Fajardo, Volunteer Intake Staff. Nang pamasok siya sa maliit na opisina ng foundation sa gilid ng terminal, tumigil ang ilang staff sa ginagawa nila. Walang bumati, walang ngumiti. May ilan pang nag-iwas ng tingin at ang iba naman ay malinaw na hindi natutuwa sa presensya niya. Si Miren Alonso ang sumalubong sa kanya. Hawak ang folder ng forms. "Maaga ka," sabi ni Miren. "Hindi ako nakatulog." Mahinang sagot. "Good," sabi diretso ni Miren. "Kasi marami tayong trabaho." Hindi siya pinaupo sa air-conditioned office. Hindi siya dinala sa conference room. Dinala si Miren sa mahabang mesa kung saan nakasalangsan ang mga application forms ng mga anak ng drivers at conductors na humihingi ng scholarship assistance. May mga folders din para sa medical reimbursement, burial aid, maternity support at emergency loans. Dito ka magsisimula. Machi-check mo kung kumpleto ang papeles. Hindi ka magdedesisyon kung approved or denied. Hindi ka magbibigay ng speech. Hindi ka uupo sa VIP chair. Magsisimula ka sa likod. Forms, pila, food packs, medical assistance. Makikinig ka sa mga taong minsan mong tinignan ng mababa. Tumango si Isandra. "Naiintindihan ko." "Isa pa," dagdag ni Miren, mas bumaba ang boses. "May mga taong masasaktan kapag nakita ka. Huwag mong ipilit na patawarin kanila. Huwag kang iiyak para maawa sila. Kung may magsalita ng masakit, huminga ka. Kung may umiwas, hayaan mo. Hindi ikaw ang nasaktan noon. Sila." Napayuko si Isandra. Iyon ang simula ng pinakamahabang mga buwan ng buhay niya. Sa unang linggo pa lang, halos araw-araw siyang sinusubok. May isang konduktor na tumangging iabot sa kanya ang form at sinabing, "Sa iba na lang ako, baka ihagis mo rin sa sahig to." May isang asawa ng driver na nagtanong ng malamig, "Volunteer ka talaga o nagpapabango lang ng pangalan?" May batang anak ng mekaniko na, nang marinig ang apelido na, bumulong sa ina, "Ma, siya ba yung nang-away sa bus?" Dati, kapag may nagsalita sa kanya ng ganon, baka sumagot siya. Baka itaas niya ang kilay. Baka ipaalala niya kung sino siya. Pero ngayon, pinipili niyang manahimik. "Pasensya na po," lagi niyang sinasabi. "Kung ayaw niyo pong sa akin dumaan ng form, tatawag po ako ng ibang staff." Hindi iyon madali. May mga gabing pag-uwi niya sa maliit na inuupahan niyang kondo, doon siya umiiyak. Hindi na siya bumalik sa mansyon ng Fajardo matapos siyang sampalin ni Donato. Hindi rin siya sinundan ni Belinda, maliban sa ilang mensaheng puno ng paninisi. "Pinapaiya mo lalo ang pamilya natin. Ginagamit ka lang ni Kael para magbukang mabait. Umuwi ka na bago ka tuluyang maging katawa-tawa." Hindi siya sumagot. Hindi dahil wala siyang sakit na nararamdaman, kundi dahil alam niyang kung babalik siya sa dating mundo, babalik din ang dating Isandra na takot siyang makita muli. Samantala, nagpapatuloy ang investigasyon sa plano ni Donato Fajardo. Ginamit ni Miren ang mga dokumentong ibinigay ni Isandra upang mapigilan ang peking kaso kay Kael at sa Viray Transit. Lumabas din na may ibang dating empleyado ng Fajardo Real Estate Business na matagal nang tinakot
pinapirma sa maling dokumento at hindi binayaran ng tama. Isa sa mga tumestigo ay si Manang Odelia, ang matandang kasambahay na ilang dekada na ang nagtiis sa pamilya Fajardo. Isang araw, habang nasa foundation office si Isandra, nakita niya si Manang Odelia sa terminal. May hawak itong envelope at kasama si Miren. Nanigas si Isandra. Hindi niya alam kung lalapit ba siya o iiwas. Sa huli, pinili niyang lumapit. Manang, hina niyang tawag. Ma'am Isandra. Napailing si Isandra. Isandra na lang po, hindi niyo na kailangan akong tawaging ma'am. Tahimik ang matanda. Salamat po, dagdag ni Isandra, sa pagsasabi ng totoo. Kahit nasaktan ako noon, kailangan ko pong marinig iyon. Matagal siyang tinitigan ni Manang Odelia. Hindi ko sinabi iyon para saktan ka, hiha. Sinabi ko iyon mula ka iyon na ang huling pagkakataon na may magsasabi sa iyo ng totoo. Napuno ng luha ang mata ni Isandra. Alam ko po, at pasensya na. Sa lahat. Hindi agad sumagot ang matanda. Sa huli, marahan nitong sinabi, hindi madaling burahin ang maraming taon, pero nakikita ko namang sinusubukan mo. Para kay Isandra, maliit na pangungusap iyon, pero sapat para makahinga siya ng malalim sa loob ng ilang buwan. Habang sinusubukan ni Isandra ang bagong buhay, unti-unti namang gumaganda ang kalagayan ng ilang taong nasaktan niya sa bus. Si Nicot Alavera, ang working student na tumindig para kina Lola Puring at Jessa, ay naaprobahan ang scholarship mula sa foundation. Sa una, ayaw niyang tanggapin dahil ayaw niyang isipin ng iba na binayaran ang katahimikan niya. Ngulit kinausap sa ni Kael mismo. Nico, sabi ni Kael sa kanya isang hapon sa terminal office. Hindi ito bayad sa nangyari. Karapatan ito ng mga batang nagsisikap. Kung gusto mong tumulong balang araw, mag-aral ka. Iyon ang magiging sagot mo sa lahat ng nang maliit sa iyo. Tinanggap ni Nico ang scholarship. Makalipas ang ilang buwan, naging intern siya sa Transport Planning Department ng Viray Transit. Matalino pala siya sa logistics at route mapping. Natuklasan niyang may ilang ruta na pwedeng ayusin para mas mabilis makauwi ang mga empleyado sa gabi. Tuwing makikita niya si Isandra sa foundation desk, hindi pa rin siya palangiti, pero hindi na rin kasing lamid ng dati. Si Jessa mabatid naman ay ligtas na nanganak ng isang malusog na batang babae. Tinulungan siya ng foundation sa maternity assistance, hindi dahil kay Isandra, kundi dahil kasama talaga iyon sa programa. Nang bumisita si Jessa sa maliit na bahay niya, kasama ang social worker na si Tala Marquez, tahimik siyang nagdala ng diapers at grocery pack. Nang buksan ni Jessa ang pinto, sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Naalala nilang pareho ang araw sa bus. Hindi mo kailangang pumasok. Sabi ni Jessa, hindi galit, ngunit maingat. Tumanggo si Sandra. Iiwan ko na lang po ito. Congratulations sa baby nyo. Patalikod na sana siya nang magsalita si Jessa. Pangalan niya ay Mila. Sabi nito, kung gusto mong makita. Nahanto si Sandra. Mabagal siyang lumingon. Nang makita niya ang sanggol, napangiti siya ng mahina hindi dahil may nanonood, kundi dahil may munting buhay na nasa harap niya. Inosente, walang alam sa bigat ng mundo. Ang ganda niya, bulong ni Sandra. Gusto kong lumaki siyang hindi natatakot sa makay ng bus, sabi ni Jessa, at hindi nahihiya kung mahirap kami. Napaluha si Sandra. Sana po makatulong ako para mangyari yun. Si Mang Uro naman, matapos makausap ni Kael, ay natanggap bilang maintenance supervisor sa isang bagong repair yard ng Viray Transit. Hindi ito binigyan ng posisyon dahil naawa si Kael, kundi dahil may karanasan talaga ito sa construction at mechanical work. Sa unang sweldo niya, bumili siya ng bagong sapatos para sa anak niyang graduating sa senior high school. Nang minsan magkita sila ni Sandra sa terminal, tumanggo lang siya. Sir Uro, sabi ni Sandra, salamat po at binigyan niyo pa rin ako ng pagkakataong bumati. Hindi pa kita lubos na kilala, pero mas okay na yung nakikita kong nagtatrabaho ka kesa yung nakikita kitang nangangaapak. Masakit iyon, pero tinanggap ni Sandra. Tama po kayo. Si Lola Puring naman ang pinakamahirap lapitan. Matagal nitong iniiwasan si Sandra. Kahit naging supplier ng kakanin sa terminal canteen ang maliit niyang negosyo, ayaw nitong makipag-usap ng direkta. Naiintindihan iyon ni Sandra.
Kaya araw-araw, kapag dumadaan siya sa stall ni Lola Puring, bumibili siya ng isang puto o suman, nagbabayad ng tama at hindi naghihintay ng espesyal na pakikitungo. Isang umaga, umuulan ng malakas. Nakita ni Sandra na nahihirapan si Lola Puring magbuhat ng kahol ng kakanin mula sa tricycle. Walang sabi-sabi, lumapit siya at binuhat ang isang kahon. "Ako na po, Nay," sabi niya. "Baka madumihan ng damit mo," malamig na sagot ni Lola Puring. Tumingin si Sandra sa putik sa gilid ng sapatos niya. "Okay lang po, madali naman pong laban ng damit. Mas mahirap linisin ang ugali." Natigilan si Lola Puring. Hindi ito nangumiti, pero hindi na niya kinuha ang kahon. Hinayaan niyang tumulong si Sandra. Pagdating nila sa stall, iniabot ng matanda ang isang mainit na suman. "Oh, kainin mo, baka mahilo ka." Napatingin si Sandra. "Babayaran ko po." "Libre na," sabi ni Lola Puring. "Hindi ibig sabihin pinatawad kita ng buo, pero ibig sabihin nakita kong marunong ka ng bumuhat nang hindi nagrereklamo." Sa simpleng pangungusap na iyon, napayuko si Sandra at napahid ng luha ang pingsi. Lumipas ang 1 taon, pagkatapos ay isa pa. Hindi mabilis ang pagbabago, pero totoo. Ang Tasho Viray Drivers Welfare Foundation ay lumawak. Nagkaroon ng mobile clinic para sa mga driver na may hypertension at diabetes. Nagkaroon ng scholarship program na hindi lamang para sa anak ng empleyado, kundi pati sa ilang working student na regular na pasahero. Nagkaroon ng emergency fund para sa mga buntis na manggagawa at livelihood support para sa mga asawa ng driver. Hindi pangalan ni Sandra ang nakalagay sa tarpaulin. Hindi rin siya ang nagsasalita sa entablado. Sa halip, siya ang nasa likod, nag-aayos ng pila, nagdadala ng tubig, nagsusulat ng pangalan at nakikinig ng kwento ng mga taong dating hindi niya kayang tignan sa mata. Si Kael Viray naman ay nagpatuloy bilang CEO. Mas naging mahigpit siya sa dignity training ng buong kumpanya. Hindi lang para sa empleyado, kundi pati sa mga partners, sponsors at VIP guests. May bagong pulisiya ang Viray Transit. Kahit sino, mayaman man o kilala, kapag nang api ng empleyado o pasahero sa loob ng terminal o bus, pananagutin. Para kay Kael, iyon ang paraan niya para parangalan ang alaala ni Mang Tasyo. Hindi na sila nagbalikan ni Sandra. May mga umaasang mangyayari iyon, lalo na nang makita nilang nagbago ang babae. Pero pareho nilang alam na hindi lahat ng pagpapatawad ay nangangahulugan ng pagbabalik sa dating relasyon. May mga sugat na naghihilom pero nag-iiwan pa rin ng peklat para maalala ang leksyon ng minsang napakamahal ang kapalit. Dumating ang 2 taon mula nang nangyari ang insidente sa bus. Binuksan ng Viray Transit ang bagong terminal sa Batangas. Ipinangalan kay Mang Tasyo Viray Memorial Terminal. Naandoon ang mga empleyado, pamilya ng mga driver, dating pasahero, scholars at mga taong natulungan ng foundation. Si Aling Senyora ay nakaupo sa unahan, hawak ang lumang larawan ni Mang Tasyo. Tahimik siyang umiiyak, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagmamalaking ang dating simpleng konduktor ay ngayon ay pangalan na ng terminal na maglilingkod sa libo-libong tao. Si Kael ang nagsalita sa entablado. Ang terminal na ito, Sabi niya, ay hindi monumento ng yaman. Ito ay paalala na ang bawat taong nagtatrabaho ng marangal ay dapat kilalanin. Ang ama ko ay konduktor at kung may natutunan ako sa kanya, iyon ay ang yumuko, hindi para magpaapi, kundi para tumulong sa taong kailangang alalayan. Sa likod ng crowd, tahimik na nakatayo si Sandra. Hindi siya VIP, hindi siya nasa harap. Hawak niya ang listahan ng food packs na ipapamigay pagkatapos ng programa. Nakikinig siya habang nagsasalita si Kael. At sa unang pagkakataon, hindi na niya naramdaman ang kirot ng pagkawalang muli sa kanya. Ang naramdaman niya ay pasasalamat. Dahil kahit nawala ang dating pangarap nila, may natira pa ring daan para maging mas mabuting tao siya. Matapos ang programa, nakita sila sa gilid ng terminal.
malapit sa lumang bus na ginawa nilang display bilang alaala ng unang biyahe ng Mang Tasyo. Sandaling natahimik si Yasandra nang lumapit si Kael. "Kumusta ka?" tanong ni Kael. Numiti siya ng mahina. "Pagod, pero mabuti. Ikaw?" "Mabuti rin." May ilang segundong katahimikan. Hindi awkward, hindi mabigat tulad noon. Para itong katahimikan ng dalawang taong maraming pinagdaanan at natutong tanggapin na may mga kabanatang kailangang isara ng maayos. "Kael," sabi ni Yasandra, "matagal ko nang gustong sabihin ng hindi umiiyak, hindi nagmamakaawa, at hindi umaasang kapalit. Pasensya ka na. Sa lahat. Sa'yo, sa pamilya mo, sa mga empleyado mo, at sa mga taong nasaktan ko." Tumingin si Kael sa kanya. "Alam ko. Hindi ko hinihinging ibalik mo ang dati. Alam ko rin. Gusto ko lang malaman mo na hindi nasayang ang leksyon." Dagdag niya. "Masakit pero iyon ang gumising sa akin." Huminga ng malalim si Kael. Sa malayo, naririnig ang tawag ng dispatcher, ang bus na umaandar at tawanan ng mga batang scholars. "Pinapatawad na kita, Yasandra," sabi niya. "Matagal ko na ring piniling palayain ang sarili ko sa galit." Napapikit si Yasandra at sa pagkakataong iyon, ang luha niya ay hindi na luha ng kahihiyan. Luha iyon ng taong matagal nang naglakad na may mabigat na pasan at sa wakas ay nabigyan ng pahintulot na huminga. "Salamat," bulong niya. Hindi sila nagyakap, hindi sila naghawakan, hindi na kailangan. Sapat na ang kapatawarang ibinigay ng walang pangakong babalik ang dati. Pagkalipas ng ilang buwan, tuluyang naharap si Donato Fajardo sa mga kasong may kinalaman sa pananakot, falsification at hindi makatarungang pangtrato sa ilang empleyado ng dati niyang kumpanya. Nawalan siya ng kontrol sa negosyo. Si Belinda naman, matapos ang mahabang panahon ng tangtanggi, ay unti-unting natutong mamuhay ng mas tahimik. Hindi siya biglang naging perpekto. Mulit nagsimula siyang humingi ng tawad kay Manang Odelia at sa ilang kasambahay na minamaliit niya noon. Si Manang Odelia ay umalis sa serbisyo at nagbukas ng maliit na karinderya sa tulong ng perang nakuha niya mula sa legal settlement. Si Yasandra ay nanatili sa foundation. Mula volunteer, naging program coordinator siya at kaulanan, naging program director. Hindi dahil sa apelido niya, kundi dahil pinatunayan niyang kaya niyang magsilbi ng tahimik at tapat. Sa kanyang opisina, may maliit siyang garapon na puno ng tig-5 pisong barya. Hindi iyon para sa dekorasyon. Paalala iyon ng araw na itinapon niya ang dignidad ng iba sa sahig. At habang buhay niyang responsibilidad na wag nang maulit iyon sa kahit sinong taong makakasalubong niya. Si Kael naman ay nagpatuloy sa pagpapalago ng Viray Transit. Ngunit hindi niya hinayaang kainin siya ng trabaho. Mas madalas na siyang umuuwi kay Eling Senyora, kumakain ng simpleng hapunan, at paminsan-minsan ay sumasakay pa rin sa ordinaryong bus, hindi bilang pagsubok sa iba, kundi bilang paalala sa sarili kung saan siya nagmula. Isang hapon, sa terminal na ipinangalan kay Mang Tasyo, nakita ni Kael si Lola Puring na nag-aabot ng suman kay Nico habang si Jessa ay dumadaan kasama ang anak niyang si Mila. At si Mang Uro ay abala sa pag-check ng bagong repair bay. Sa kabilang dulo, si Yasandra ay nakayuko, tinutulungan ng isang matandang pasahero na punan ang medical form. Napatigil si Kael. Hindi na masakit ang makita siya. Hindi na rin umaasa ang puso niya. Ang naramdaman niya ay katahimikan. Lumapit si Eling Senyora sa tabi niya. "Anak," sabi nito, "may mga taong dumadaan sa buhay natin para mahalin. Ang iba naman, dumadaan para turuan tayo." Tumanggot si Kael. "At minsan tayo rin ang nagiging leksyon nila." Ngumiti ang kanyang ina. "Ang mahalaga, walang nasayang kung may natutong maging mas mabuti." Habang lumlubog ang araw sa likod ng terminal, umandar ang isang bus palabas ng garahe. May dispatcher na sumigaw ng ruta, may driver na bumusina, may mga pasaherong nagmamadaling umuwi, at may mga manggagawang patuloy na lumalaban sa araw-araw. Sa mundong iyon natutong mahalin si Kael. Sa mundong iyon natutong magpakumbaba si Yasandra, at sa mundong iyon napatunayan na ang halaga ng tao ay hindi nakalalay sa yaman, apelyido, trabaho o itsura. Dahil sa huli,
Ang tunay na sukatan ng pagkatao ay makikita sa sandaling kaharap mo ang taong walang maibibigay sa'yo at pinili mo pa rin siyang respetuhin.